Yung kanal na dinadaanan ng tubig kapag nagde-drain ako sa pool ay mababaw na. Kaya kailangan na ulit laliman dahil yung paglabas ng tubig ay sobra nang mabagal. Makapal na kasi yung mga tumubong damo at natatambakan na rin ng mga buhangin. Kaya sinimulan ko na ang paghukay kaya lang dun sa harap ay mainit pa. Kaya dito muna ako sa kalagitnaan nag-umpisa. Maliit lang ang ginawa kong kanal dito, eksakto lang talaga yung sukat ng pala. Hindi naman kasi mahalaga kung malaki ang kanal, ang mahalaga dito ay malalim para yung paglabas ng tubig ay dire-diretso. Nang matapos ko na mula sa gitna hanggang sa dulo, ay sakto naman malilim na dito sa harap, kaya dito naman ako naghukay. Medyo malaki na ang butas dito dahil malakas ang paglabas ng tubig, kaya yung lupa ay kusang gumuguho. Ngayong araw ay magpapalit naman kami ng tubig at ang aking pamangkin nga ang magtatanggal ng takip sa loob ng pool. Kaya lang sabi ko hintayin muna na matapos na ako maghukay dito dahil mahirap maghukay kapag meron ng tubig. Ilang saglit lang ako ay natapos na, kaya sinimulan na ng aking pamangkin ang pagtanggal ng takip. Tuwing magde-drain kami ay kailangan talaga merong maglulubog sa tubig dahil ang takip nito ay nasa ilalim. At kapag natanggal na ang takip nito, ang tubig nito ay lalabas na diretso dito sa kanal. Ito ay may kahabaan din dahil mula dito sa nilalabasan ng tubig hanggang dun sa dulo ay aabutin din ng 50 to 60 meters. Ito ang kagandahan kapag malalim na dahil ang paglabas ng tubig ay dire-diretso. Dati kasi ay naiipon muna dun sa may harap saka unti-unting umaagos papunta dito sa dulo. Ito kasi ay mababang parte ng lupa at yung pinagtayuan ko ng pool ay mataas. Sa umpisa pa lang kasi ito na yung plano ko para kapag magpapalabas ng tubig ay hindi na ako gagamit ng water pump at makakatipid na ako sa gasolina. Sa mga susunod ay magtatanim ako dito sa ibabaw ng aking ginawang kanal para kahit na hindi ako magdilig ay yung aking tinanim ay merong masisipsip na tubig.